Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang apocalyptic action movie na may pamagat na Army of the Dead. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang container truck na kagagaling lamang sa kilalang restricted area na tinatawag na Area 51. Habang bumibiyahe ang truck papunta sa hindi malamang destinasyon, mahigpit itong binabantayan ng mga sundalo. Ngunit base sa usapan ng mga sundalo, ipinakita na wala silang ideya kung ano talaga ang laman ng container na kanilang dinadala. Samantala, sa kabilang kalsada naman ay may isang bagong kasal na mag-asawa na masayang ine-enjoy ang unang araw ng kanilang pagsasama. Dahil sa sobrang saya ng babae, todo niyang pinapasaya ang kanyang asawa habang nagmamaneho ito. Dahil naman sobrang naaaliw ang lalaki, hindi niya namalayan na unti-unti nang lumilihis sa linya ang kanilang sasakyan hanggang sa bigla na lamang silang bumangga sa truck na may dalang misteryosong container. Dahil sa malakas na banggaan, agad na tumawag ang commander ng convoy sa headquarters. Inutusan silang lumayo kaagad sa container at huwag itong lalapitan. Ngunit bago pa man nila marinig ng buo ang babala, bigla na lamang bumukas ang container at may kakaibang nilalang na lumabas mula rito. Ang nilalang na yon ay isang zombie. Agad nitong inatake at pinatay ang mga sundalong naroon. Matapos noon, mabilis na kumalat ang impeksyon habang ang zombie at ang mga nahawa nitong sundalo ay nagtungo upang salakayin ang lungsod ng Las Vegas. Sa loob lamang ng isang gabi, ang dating buhay at makulay na siyudad ng Las Vegas ay tuluyang naging lungsod ng mga zombie. Milyon-milyong tao ang nahawa habang ang gobyerno naman ay halos mawalan ng kontrol dahil sa sobrang bilis ng pagkalat ng virus. Dahil dito, napilitan ng gobyerno na palibutan ng napakalaking container wall ang buong lungsod ng Las Vegas upang maikulong sa loob ang lahat ng zombie. Pagkalipas ng ilang buwan, isang dating sundalo na nagngangalang Scott Ward ang nakirinig ng balita na balak ng bombahin ng Pangulo ang buong siyudad gamit ang low-explosive nuclear weapon upang tuluyan ng mapuksa ang mga zombie. Habang nagtatrabaho si Scott, bigla siyang pinuntahan ng isang mayamang casino owner na si Mr. Tanaka. Inalok nito si Scott ng isang napakadelikadong misyon, kunin ang $200 milyong na naiwan sa isang casino vault sa loob ng lungsod ng mga patay sa Las Vegas. Ipinaliwanag ni Mr. Tanaka na kailangang bumuo ni Scott ng sarili niyang team para sa misyong ito. At kapag naging matagumpay sila, bibigyan sila ng $50 milyong bilang kabayaran mula sa perang kanilang makukuha. Pagkatapos nito, lumipat ang esena sa isang quarantine facility na nasa loob ng container wall. Dito, isang babae na nagngangalang Gita ang nakiusap kay Kate na anak ni Scott na bantayan muna ang kanyang mga anak. Balak kasi ni Gita na pumasok sa lungsod ng mga patay upang hanapin ang kayamanang naiwan doon. Plano niyang makapasok sa tulong ni Lily, isang babaeng border guard na may koneksyon sa loob. Samantala, nananaginip naman si Scott tungkol sa kanyang masakit na nakaraan. Naalala niya kung paano niya napilitang patayin ang sarili niyang asawa matapos itong maging zombie. Matapos ang mahabang pag-iisip, tuluyan ng tinanggap ni Scott ang alok na misyon ni Mr. Tanaka. Agad siyang nagsimulang mag-recruit ng mga taong mapagkakatiwalaan niya upang mabuo ang kanyang team. Kabilang dito sina Maria at Vander na parehong dating elite soldiers at bawat isa sa kanila ay inalok ng tig-$15 milyong kabilang na si Scott. Kasama rin sa team si Peters, isang magaling na helicopter pilot na tatanggap ng $2 milyong at si Guzman, isang sikat na zombie hunting YouTuber na bibigyan naman ng $500,000. Isinama rin nila si Dieter, isang expert safecracker at hacker na may kabayaran na $250,000. Pagkatapos mabuo ang team, agad silang naghanda ng kani-kanilang paboritong armas na gagamitin nila laban sa mga zombie. Kinabukasan,
Isinama rin ni Guzman ang kanyang mga kaibigang sina Damon at Chambers upang sumali sa kanilang delikadong misyon. Pagkatapos nito, detalyadong ipinaliwanag ni Mr. Tanaka ang buong plano ng operasyon. Ang unang hakbang ay kailangan ilang makalusot sa border wall at dumaan sa napakaraming zombie hanggang marating nila ang gusaling kinaroroonan ng vault. Kapag nakapasok na sila sa building, pupunta si Peter sa rooftop upang ihanda ang helicopter na magsisilbi nilang escape vehicle. Habang ang iba naman ay sasama kay Dieter para buksan ang vault at kunin ang lahat ng pera sa loob nito. Kapag matagumpay nilang nakuha ang pera, sabay-sabay silang pupunta sa helicopter ni Peters upang makatakas palabas ng syudad. Ngunit upang maitiyak na walang mangungupit sa pera, sasamahan sila ng isa sa mga tauhan ni Tanaka na magbabantay sa kanilang galaw. Mayroon lamang silang isang araw upang tapusin ang buong misyon bago pasabugin ng gobyerno ang nuclear weapon sa buong lungsod ng Las Vegas. Kinagabihan, kinausap ni Scott si Kate upang humingi ng tulong upang makatawid sila sa border papasok sa lungsod ng mga zombie. Nag-alok si Scott kay Kate ng $15 milyong kapalit ng pagtulong nito sa pagpapaaral ng mga bata sa quarantine camp. Sa katunayan, volunteer si Kate sa kampo at isa siya sa mga taong may kakayahang magpapasok ng mga tao sa loob ng Dead City ng palihim. Kinabukasan, sumakay sila sa isang bus at nagsimula ang kanilang paglalakbay papunta sa kampo. Pagdating nila roon, nakilala nila si Lily, ang babaeng magdadala sa kanila papasok sa lungsod ng Las Vegas. Ngulit, doon nalaman ni Kate na si Geetha, ang babaeng humingi ng tulong sa kanya, ay nakapasok na pala sa lungsod ng mga zombie. Dahil dito, galit na sinuntok ni Kate si Lily sa mukha. Ipinaliwanag naman ni Lily na wala siyang ideya na may anak pala si Geetha, kaya niya ito pinayagang makapasok sa Dead City. Dahil dito, nagpumilit si Kate na sumama sa grupo upang hanapin si Geetha. Noong una ay tumanggi si Scott dahil napakadelikado ng kanilang misyon, ngulit ng pagbantaan siya ni Kate na papasok ito ng mag-isa, wala nang nagawa si Scott kundi payagan ng kanyang anak na sumama. Bukod kay Kate, nakiusap din si Lily kay Scott na idagdag pa sa team si Bert dahil kailangan daw niya ito sa loob ng lungsod. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na silang pumasok sa teritoryo ng mga zombie. Ngunit pagkapasok pa lamang nila sa siyudad, bigla silang nakarinig ng napakalakas na ungol na mabilis na papalapit sa kanila. Sa una ay natakot silang lahat dahil akala nila ay isang napakalakas na zombie ang susugod sa kanila. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang isang zombie tiger pala iyon na dumaan lamang at walang balak umatake. Pagkatapos noon, agad na nilapitan ni Lily si Bert at hiniram ang baril nito. Ngunit pagkakuha niya ng armas, bigla niyang binaril si Bert sa binti. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Lily at inakala nilang pinagtaksilan niya ang grupo. Ngunit ayon kay Lily, kailangan daw nilang magbigay ng sakripisyo upang makadaan sila ng hindi inaatake ng mas matatalinong zombie na kilala bilang alpha zombies. Dagdag pa niya, si Bert ang pinili niyang ialay, madalas umano itong gumawa ng masama sa mga kababaihan sa quarantine camp. Matapos marinig iyon, napilitan na lamang ang grupo na pumayag na gawing sakripisyo si Bert upang makadaan sila ng ligtas sa siyudad. Hindi nagtagal, dumating ang Zombie Queen kasama ang isa nitong bodyguard at agad nilang kinaladkad si Bert papunta sa isang gusali. Pagdating doon, napansin ni Bert na napapalibutan siya ng mga alpha zombies. Hanggang sa dumating ang pinuno ng mga ito na kilala bilang Zombie King at tuluyan siyang ginawang alpha zombie. Matapos ang mahabang paglalakbay, kailangan nilang dumaan sa isang gusali upang marating ang target nilang building. Ngulit pagpasok nila roon, nadiskubre nilang puno pala ito ng mga zombie na matagal nang natutulog o naka-hibernate. Dahil wala na silang ibang madadaanan, napilitan silang tahimik na dumaan sa gitna ng napakaraming zombie. Pinangunahan sila ni Scott habang minamarkahan nito ang ligtas na daanan upang hindi sila makabangga ng kahit isang zombie. Ngunit habang naglalakad sila,
Lihim na itinapon ni Martin, ang tauhan ni Tanaka, ang mga light stick na ginagamit nilang gabay. Dahil dito, napunta si Chambers sa maling direksyon. Sa kasamaang palad, habang sinusubukan niyang makalabas sa lugar, aksidente niyang nabangga ang isa sa mga zombie dahilan upang magising ang lahat ng naroon. Agad na nagsimulang habulin ng mga zombie si Chambers. Pilit naman niyang lumaban upang makatakas sa lugar. Ngunit sa halip na tulungan siya, isinara at ikinandado ni Martin ang pinto dahilan upang maiwan siyang mag-isa sa loob kasama ng napakaraming zombie. Nang makita ni Guzman ang nangyayari, agad niyang tinanong si Martin kung nasaan si Chambers. Ngunit nagkunwari lamang si Martin na wala siyang alam sa nangyari. Hindi nagtagal, bigla na lamang lumabas si Chambers mula sa bintana habang sugatan at napapalibutan ng mga zombie. Dahil alam niyang wala na siyang pag-asang mabuhay, sinabi niya kay Guzman na tumakas na agad sila. Napilitan tuloy si Guzman na barilin ang tangke ng gasolina na dala ni Chambers dahilan upang magkaroon ng malaking pagsabog at mapatay ang mga zombie na nakapalibot sa kanya. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, agad na inatasan ni Scott ang bawat isa sa kanilang mga gawain. Sina Peters at Maria ay nagtungo sa rooftop upang ihanda ang helicopter. Samantalang sina Martin at Lily naman ang naatasang bantayan ng sitwasyon sa labas ng building. Habang sina Vander, Dieter at Guzman naman ang naatasang buksan ng vault, sina Scott at Kate naman ang pumunta upang paandarin ang generator ng gusali. At nang wala nang nasayang na oras, agad na kumilos ang lahat upang simulan ang kanilang delikadong misyon. Habang nagbabantay sina Lily at Martin sa labas ng gusali, bigla nilang sinadya na ilabas ang zombie queen ng walang malinaw na dahilan. Ang totoo, plano pala ni Martin na hulihin ito. Nang makita ng bodyguard ng zombie queen ang nangyayari, agad nitong sinubukang atakihin si Martin. Ngunit sa huli, mabilis na binaril ni Lily ang bodyguard zombie at tuluyan itong napatay. Noong una, akala ni Lily ay tumutulong lamang siya kay Martin para makakuha ng dugo ng zombie queen na gagamitin daw sa research. Ngunit kalaunan, nalaman niyang nagsisinungaling pala si Martin. Ang totoong pakay nito ay putulin ang ulo ng zombie queen upang magamit nila ito sa paggawa ng hukbo ng controllable alive corpses o mga zombie na kayang kontrolin. Nang makita ito ni Lily, agad niyang binalaan si Martin na kapag nakita ng zombie king ang bangkay ng zombie queen, siguradong mawawalan ng saysay ang kasunduan nila. Samantala, matapos mapaandar ni Scott at Kate ang generator, mabilis na sumakay sina Peters at Maria sa elevator papuntang rooftop, habang sina Vander, Dieter at Guzman naman ay nagtungo sa vault room. Pagdating nila roon, sinalubong agad sila ng ilang zombie, ngulit matapos ang matinding bakbakan, nagawa rin nilang malinisan ang buong lugar. Pagkatapos pasabugin ang gate, nagsimula silang humanap ng mga zombie na maaari nilang gawing pain upang ma-activate ang lahat ng deadly traps sa loob ng vault. At nang matrigger na nila ang lahat ng bitag, agad nang ginamit ni Dieter ang kanyang kakayahan upang buksan ang napakahirap na safe. Habang nangyayari iyon, nahihirapan naman si Peters na paandarin ng helicopter dahil marami pala itong sirang bahagi. Mas lumala pa ang sitwasyon nang bigla itong magliyab habang inaayos niya ang makina. Kasabay nito, habang nanonood sila ng balita, nalaman nilang inurong ng Pangulo ang pagpapasabog ng nuclear weapon ng isang araw ng mas maaga kaysa sa plano. Dahil dito, sobrang nag-alala ang lahat dahil mayroon na lamang silang 1.5 oras upang tapusin ang kanilang misyon bago tuluyang mabomba ang buong lungsod ng Las Vegas. Pagkarinig ng balita, agad na nagtungo sina Scott at ang iba pa sa vault room. Ngunit dahil sa biglaan nilang pagdating, na-distract si Dieter habang binubuksan ang safe, kaya napilitan siyang magsimulang muli mula sa umpisa. Habang hinihintay nilang buksan ang vault, nagsimula silang bilangin ang perang nakita nila sa gusali.
upang maipamahagi ng patas sa bawat miyembro ng team. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ding nabuksan ni Dieter ang pinto ng safe. Labis ang tuwa ng lahat nang makita nila ang napakalaking bundok ng pera sa loob nito. Agad namang inutusan ni Scott sina Vander at ang iba pa na mabilis na ilagay sa mga bag ang pera dahil 1 oras na lamang ang natitira bago sumabog ang siyudad. Ngulit hindi niya namalayan na umalis na pala si Kate upang hanapin si Gita ng mag-isa. Samantala, natagpuan naman ng Zombie King ang bangkay ng Zombie Queen at agad niya itong dinala pabalik sa kanilang base. Nang malaman nitong patay na rin ang sanggol na dinadala ng Zombie Queen, tuluyan itong nagalit. Dahil dito, inutusan ng Zombie King ang buong hukbo ng mga zombie na salakayin ang gusali kung saan naroon sina Scott at ang kanyang team. Nang mapansin ni Scott na nawawala si Kate, agad niyang binalak na hanapin ito kasama si Maria. Ngulit habang sasakay sana sila sa elevator, bigla na lamang sumulpot ang napakaraming zombie at brutal na pinatay si Maria. Matapos mapatay ni Scott ang ilan sa mga zombie, agad silang naghanap ng paraan upang makatakas sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, iniwan pala sila ni Martin at ikinandado ang gusali bago tumakas mag-isa. Nang mapagtanto nila ang nangyari, napilitan silang gumawa ng butas sa pader gamit ang chainsaw na dala ni Vander upang makalabas. Habang pinipigilan ni Vander at Dieter ang mga zombie, bigla namang dumating ang Zombie King at sinubukan silang patayin. Paulit-ulit nila itong binaril sa ulo ngunit hindi tumatalab ang mga bala dahil protektado ito ng bakal na helmet. Dahil dito, napilitan si Vander na makipagsuntukan mismo sa Zombie King. At nang muntik ng kagatin ng Zombie King si Vander, biglang sumugod si Dieter at inatake ang Zombie King upang iligtas ang kanyang kasama. Sa huli, isinakripiso ni Dieter ang sarili at itinulak si Vander bago niya harapin mag-isa ang Zombie King. Samantala, habang naghahanda ng tumakas si Martin dala ang ulo ng Zombie Queen, nadiskubre niyang napalitan na pala ni Lily ang ulo nito ng isang money counter machine. Hindi nagtagal, bigla namang inatake si Martin ng zombie tiger na nagbabantay sa labas. Pagkatapos makalabas ni Scott, Lily at Guzman mula sa safe room, agad nilang pinlanong dumiretso sa rooftop kung saan naghihintay si Peters kasama ang helicopter. Dahil sobrang lapit na ng mga zombie sa kanila, napilitan silang lumaban muna upang makadaan. Sa gitna ng kaguluhan, si Guzman ay nakagat ng isang zombie. Dahil alam niyang wala na siyang pag-asa, pinili niyang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang sarili upang mapatay ang ilang zombies. Pagdating ni Scott at Lily sa rooftop, napansin nilang naabutan sila ng Zombie King. Dahil dito, napilitan si Lily na ilabas ang ulo ng Zombie Queen bilang panakot sa Zombie King. Agad niyang sinabi kay Scott na sumakay na sa helicopter. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang ibinato ng Zombie King ang kanyang sibat at tumagos ito sa katawan ni Lily. Dahil dito, napilitan siyang bitawan ng ulo ng Zombie Queen na tuluyang nahulog mula sa rooftop at nadurog. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod ng Las Vegas, sa wakas ay natagpuan na rin ni Kate si Gita na ikinulong pala ng Zombie King sa kanyang headquarters. Ngunit habang tatakas na sana sila, bigla na lamang dumating si Zombie Bert at kinagat ang isa sa kanila. Agad namang pinatay ni Kate si Bert upang iligtas si Gita. Hindi nagtagal, dumating ang Zombie King kasama ang kanyang mga alagad at agad silang sinalakay. Pilit lumaban sina Kate at Gita hanggang sa tuluyan nilang natalo ang lahat ng zombies.
Ngunit ang Zombie King na lamang ang natitirang kalaban. Nang akmang aatake na ito, biglang dumating si Scott at binaril ito gamit ang grenade launcher. Pagkatapos nito, nakarating sila sa rooftop at akala nila'y umalis na si Peters. Ngunit sa kabutihang palad, bumalik pa rin si Peters upang sunduin sila gamit ang helicopter. Gayunpaman, hindi nila alam na buhay pa pala ang Zombie King. Bigla itong sumampa sa helicopter habang nasa ere sila. Nakipaglaban si Scott sa Zombie King sa loob ng helicopter, ngunit nakagat siya bago niya tuluyang mapatay ito sa pamamagitan ng isang tama sa ulo. Kasabay nito, biglang lumiwanag ang kalangitan dahil sa pagsabog ng nuclear bomb. Dahil sa lakas ng shockwave, nayanig ang helicopter at nagkaroon sila ng malubhang aksidente. Nang magising si Kate, nalaman niyang patay na sina Peters at Geetha. Sa huli, sila na lamang ni Scott ang nakaligtas. Ngunit dahil nakagat na si Scott ng Zombie King, nagsimula na siyang magbago. Dahil dito, napilitan si Kate na barilin si Scott sa ulo upang tuluyan niya itong pigilan bago pa siya maging zombie. Matapos sirain ng nuclear explosion ng buong gusali, lumabas na buhay pa rin si Vander at nakalabas mula sa vault. Naglakad siya ng mag-isa, dala ang mga bag na puno ng daan-daang milyong dolyar na cash. Plano niyang tumakas at pumunta sa ibang bansa. Sa huling bahagi ng pelikula, habang nasa eroplano si Vander, nakaramdam siya ng pagkahilo at pumunta sa banyo. Dito niya natuklasan na nakagat na pala siya ng Zombie King. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!